Anyway, yung pong mga empleyado ay kasalukuyang will undertake. They're breaching the wall ng mga fortress. Pati yung dyan sa gate 2 ng Malacanang, pinasok. Sana hindi na ito kumalat pa. Anyway, yung pong iba namang balita natin, sang-ayon naman sa National Intelligence Coordinating Agency. Medyo nagbigay po sila ng babala dahil meron daw CCP. Ginagamit ang online para sa kanilang mga propaganda sapagkat dahil nga sa pandemic, restricted ang mga movements ng lahat. So, hindi sila mga propaganda, hindi sila mga lakad. So, ginagamit ngayon ng online at meron pong mga pagtatangka at ginagawang recruitment ng mga bagong miyembro at ginagamit po nila like yung may mga checkpoint daw, merong mass testing, merong hindi fair na distribution ng mga cash aid, yung pagpasa daw ng anti-terrorism law at kung ano-ano pa. Ito daw pong mga CPP-NPA. At gaya ng mga iba pang mga kalaman ng Estado, ginagamit po itong oportunidad, itong crisis sa COVID para maging daan, propaganda sila. Kaya hinihingi ng MICA, pangunguna ni Secretary Esperon, yung pong kooperasyon ng mga task force member, pati na yung mga periodista na tulungan ng pamahalaan na makounter natin yung mga estratehiya, pagpapakalat, maling impormasyon ng galing CPP-NPA, ang pagpapakalat naman ng mga totohanang balita. Kung matatandaan po natin, mula pa noong Enero, itong mga komunistang teroristang grupo ay naglunsad ng mga mararahas na aktibidades. Kagaya nung, kung matatandaan nyo, may sinunog silang katawan ng isang sundalo. Meron din sila mga binaril, kinidnap ng mga dating rebelde na sumuko na. Meron din sila mga extortion, mga relief good. Pati yung sila po ay nagtatanim ng mga landmines. Saan maraming karoon ng mga casualties sa ating mga miyembro ng armed forces. Hindi politically motivated ito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras.